usaping ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Papurit pasasalamat po sa ating Panginoon sa araw na ito na tayo muling nakatugon sa panawagan ng ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Nasa kabila po ng di mainam na panahon, sa kabila ng paulan-ulan na panahon, hindi pa rin po tayo natinag upang tumungo sa dakong ito. Amen po ba? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Sa umaga pong ito, sa umaga pong ito na tayo po'y mapapalad sapagkat tayo nakatungo muli sa dakong ito. Nawa po yung mga bawat titindig sa harapang ito, ang mga kapatid natin na magbabahagi. Nawa kapulutan po natin ang aral ang kanilang mga ibabahagi. Amen po ba? Sa umaga pong ito, noong mga nakaraang araw po, magaganda po yung mga temang ating pinagnilayan. Una po dito yung galak. Kahapon po yung tema po natin ay pagpapala. Ngayon naman po ang ibibigay ko pong tema ay kalinsunod po sa salitang pagpapala, biyaya po. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Na kung papaano po sa bawat araw, tayo pong lahat ay mayroong mga biyayang nakakamtan mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Meron po ba dito na mga walang biyaya na nakamtan? Meron po ba? Lahat po tayo, meron pong biyaya na nakamit mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Upang pasimulan po ang ating banal na gawain, habang tayo nagninilay sa mga kapatid natin na tatawagin sa dakong ito, isang awitin po muna ang ating mapakikinggan sa katauhan ng ating minamahal na kapatid na si Tita Annalyn Bunso. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanya pag-aalay ng isang awitin. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Happy birthday, Tita Lucy. Biyaya. Pag po sinabing biyaya, parang nakaka-excite. Iman po ba? Kasi eto na hain na ito. Hain na po, ano po? Sabihin alay, paghahandog at pag-aalay. Kaya po yun ang napili kong awitin tungkol sa pag-aalay sapagkat ito, pag sinabi mong alay, meron kang hawak na biyaya. Amen po ba? Napakabuti ng Diyos sapagkat hambing sa sandaling ito bumubuhos ang biyaya niyang ulan. Amen po ba? Na kailangan naman po ng mga nagpapatubig. Amen po ba yon? Biyaya. Biyaya ng hambing po nung nakarating tayo sa dakong ito. Biyaya na nakarating tayo. Amen po ba? Sapagkat ang dakong ito ay nagiging silungan natin. Silungan, bahay natin, tahanan na dito tayo muhugot ng lakas. Amen po ba? Ako po, sa sarili ko, yun po ang masasambit ko sapagkat sadya pong dito po ako humuhugot ng lakas at pagtitibay. Amen po ba? Sa mga salitang banal, sa pamamagitan po ng niluluwal ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Kaya po napili ko po ang awitin na ito sapagkat meron pong nakapaloob dito na kung paano nga po ang butil o ang tinapay na mula sa butil ng trigo, hambing po ito sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon din naman ang dugo na ibinuhos po para sa ating pagtupos po sa ating mga kasalanan. Amen. At meron po ding nakapaloob dito, lahat ng lakas, lungkot ay inihahandog at niaalay ko sa Panginoon sapagkat ito po ang marapat. Amen po ba? Kaya po nawa po ay huwag kayong mantukin. Ano po, bagamat katatapos lang ng ating joyful sapagkat medyo napagal po siguro, kaya huwag po kayong matulog. Ibig ko pong sabihin ay pagnilayan niyo po ang awitin na ito. Bagamat ito po ay naririnig niyo sa misa sa pamagitan po ng offering ng pag-aalay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig
nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butim ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inumin nagbibigay lakas. Unin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya, pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inaalay kong lahat, buong pagkatao. Ito ay isusunod sa'yo. Unin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Amen po ba yun? Ang maghandog at mag-alay sa ating Panginoon ay may kalakip na sakripisyo. Amen po ba? Amen? Amen po ba sa inyo yun? Sapagkat bilang isang naglilingkod, marami kang dadanasin. Amen po ba? Hindi lamang, hambing din po sa awitin, hindi lamang ligaya, may lungkot din po. Amen po ba? At kung may lakas, may kahinaan din kung paminsan. Kaya po yun ang napili kong awitin, sapagkat hambing sa mga pinagdaraanan, andyan ang Diyos po. Amen po ba? Kaya nga po niya tayo tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya po niya inihandog ang kanyang sarili para sa ating din pong lahat. Amen po ba? Sapagkat mahal na mahal po niya tayo. Hambing po sa mga pinagdaraanan, kung papaanong tayo minamahal at iniibig ng Panginoon, kaya tayo nakalalaban. Amen po ba? Kaya kapit po, kung papaanong laging pong kinaawit ang awiting ipaglaban, ano po? Laban tayo sa hamon ng buhay, sapagkat yan po isang kasama na po yan sa atin buhay. Amen po ba? Kaya po maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Bunso, sa magandang awitin na iyong inialay. Ngayon naman po, isang kapatid po natin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ang aking aanyayahan sa harapan upang magbahagi ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na si Tita Lucy. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat
Ngayon nga po ay kaarawan ko. Bilang ng edad ko po ay 17. 17. 17 na po ako ngayon, 17. 17. Biyaya. Sa buhay ko po, mula po sa dating buhay, ang mga biyaya pong natatanggap ko ay hindi ko po napapahalagahan na bigay ng Ama sapagkat akala ko po, talagang swerte lang po yun. Subalit nang madako po ako dito, ang lahat po pala ng tinatanggap ko at sa buhay ko ay biyayang ipinagkakaloob ng ating Ama sapagkat kung hindi nga po nila tayo bibigyan ng buhay, yan lang pong buhay na inabot nga po ako ng 17. Ito po malakas pa. Yun po isang malaking biyaya na sapagkat malakas pa po ako kahit na paano nakakapagtrabaho pa din ako sa bahay. Sa ngayon po, nakakapagtrabaho na ako sa bahay, hindi katulad ng araw. Talagang wala po. Kaya po, malaking pasasalamat ko sa Ama sapagkat tinawagan niya ako dito sa dambana. At sa pamamagitan po ng mga mensahe na lumuluwal sa ating kinalugdan na si Apo Kunching, ay marami na pong nabago sa akin. Bagaman po at hindi po ganap. Subalit, nagsusumakit po ako at nagsusumikap na maging matibay at matatag sapagkat ang minimithi kong buhay na walang hanggan ay nais kong makamtan. Bagaman po at hindi maganda yung boses ko, kakanta po ako sa tulong ni Tita Pilar. Hindi ko kabisado yung hiram sa Diyos ang aking buhay. Sana natin. Tatapuin mo ako. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang Diyos ang pinagmulan
handog ang buhay ko hirap sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y sila, pagkat taon ay mayroong langan. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinamulan, kundi ako umibig. Kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog. Ang buhay ko hirap sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Maraming salamat po. Happy birthday! Maraming salamat po Tita Lucy sa iyong binahagi at paghahandog na isang awitin. Isang maligayang kaarawan po muli sa iyo, mahal na kapatid. Ngayon naman po, ang susunod ko po na tatawagin ay isang tagasunod po na kung papaano nga po ba sa dakong ito, ganap po silang nagtibay na magkabiyak ng puso upang ganap na makamit ang kagalingan, ang biyaya ng kagalingan sa kanila. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa pagbabahagi ni Tito Joey. Magandang umaga po sa maulang hapon. Ako po yung asawa ni Mila na nagpunta rito para magpasyam ng kanyang karamdaman sa mata. Hindi niya maano na pumunta rito na dahil nga may trabaho siya. Pero sa pilit kong at anuhin ko na siya dito magpunta kaysa sa doktor dahil po pinatingnan na po niya yung mata niya. Ang sabi nga ile-laser saka uoperahan. Parang hindi ko po tanggap na siya'y pumunta doon. Kaya po ako'y punumbisi ko siya na dito siya magpa-ano kay Apo at magmilay-nilay. Kasi ang sabi ko sa kanya, kaya siya naging matatag na dito siya mag-siyam na araw. Kasi po dati po siya may bukol sa suso. Yung bukol niyang yun hindi namin akalain din na sa isang araw lang mararamdaman niya yung patnubay ng mama. Kasi hindi rin niya buong na yung pagpunta doon sa may Valenzuela na sabi niya daling ko siya sa doktor. Pero ang ginawa ko po inumbinsi ko rin po siya na dalhin din sa Valenzuela na po kasi mayroon pong gawain si Apo doon. So
yun po, na napagkasunduan namin hanggang po nadala ko po siya ng may balakid dahil po napaka-traffic noon. Puro truck ang na ano namin. Pinili ko po makarating siya ng before dumating si Apo. Kasi mas maganda mapakilala ko sa kay Apo at saka masabi sa kanya kung ano talagang dapat niyang gawin. So, yun po, napatnubayan po ako ng ama dahil po sa haba po nung traffic na yun, nag-counterflow po ako para maabot ko po yung oras na yun dahil napaka-traffic po ng Valenzuela. Yun, hanggang sa naabutan ko po na parating kasi nagte-text si Ma'am Nora sa akin na parating na si Apo, kaya sabi ko hahabulin ko yung oras na yun. Nung naabutan ko na po yung oras na yun, nakita ko na po si Apo, yung pinakilala ko siya, sabi nga sa kanya yun nga, pag-anuhan niya yung sarili niya na manalig siya. So yun po, hanggang sa po yung nangyari na po yung ni Apo, kinausap siya ng ni Apo na sabihin niya na lahat ng kaya niya sabihin sa mga nangyari sa kanya. Kaya po nung isang hawak lang po ni Apo sa kanya, nawala na po yung nararamdaman niyang kirot. At saka yung nung bibiyahe nga kami, makirot na makirot nga yung kanyang dahil nga nalulubak kami. Sinasabi niya sa akin dahan-dahan, pero hindi ko po pwedeng dahan-dahanin kasi nga naghahabol po ako. Kaya po nung nahi po ni Apo siya nung araw na yon, pag uwi namin kahit po nalulubak na yung sasakyan, hindi na po siya umiinda. Ibig sabihin po na talagang naanuhan na agad siya ng ama, na nahipo na siya kagad ng ama. Kaya po itong pagbalik namin dito dahil po mata na po yung naging sa kanya dahil sa pagkakaroon niya ng high blood. Tumaas po niya nung December 24 ng gabi. Wala rin po akong magawa dahil po tingin ko walang doktor na makakaano sa kanya dahil nga magpapasko nung gabi na yun. So ang ginawa ko po, nagdasal na lang po ako dahil wala na po kaming magagawa kundi ipagdasal siya. Yun po, bumaba po yung dugo niya. Pinagbigyan niya po ako na nanalig po ako sa kanya dahil gusto ko po na wag na pong masugod sa ospital, baka hindi rin po maasikaso. Kaya po, yun nga, na bumaba yung dugo niya. Kaya lang po yung mata niya po talaga tinamaan, nagkaroon po ng namula. So nangyari po nung namula, yung pala yung pag-uumpisa na pag mawala ng paningin o yung hindi na siya makakita sa kanang mata niya. Kaya po ito, nung sinabi ko kay Apo, binulog ko kay Apo na sabi ko, hindi ko po padodoktor yung asawa ko. Hindi po kasi ako nagpapadoktor. Kasi ako po mula sa pool na hindi pa ako nag-aasawa, ang dinadasalan ko lagi Divine Mercy. Mula po nung nasa Laguna pa ako na nagkatrabaho, na nagkasakit ako dahil po dun sa lapay ko. Hinanap akong herbal na ininom ko na hiniling ko sa kanya na magabayan yung iinumin kong herbal. So nung nainom ko na po yung herbal na yun, alas 3 ng sakto nung sa Channel 7 yung Divine Mercy, dinasal ko po sa kanya bago ko inumin yun. Nung nainom ko na, sasakit ang tiyan ko, kasi nga ilang araw na masakit ang tiyan ko, hiniling ko na gabayan yung na yun, kay Divine Mercy ang dinasalang ko. Yun, nangyari po, within 15 seconds po, nawala po yung sakit ng tiyan ko, yung grabing sakit. Kaya po, hindi po ko talaga pwede magpa-doktor kasi lahat po nung hinihiling ko po, binibigay niya Kaya sabi ko, kahit sa pamilya ko po, yung anak kong bunso, pag sumasakit po ang tiyan niya, o ulo niya, dadasal ako, pipikit ako talaga na sabihin ko, dinadasal ko yung yung sakit ng anak ko. Kung malapit din po siya sa dahil kasama ko lagi sa dambana yung anak ko pag pumunta ako, binibigay niya rin kaagad yung nawawala po yung sakit ng ulo niya o sakit ng tiyan niya. Kaya sabi ko nga, hindi talaga ako nasabi ni Apo sinubuhan kami ni Apo. Pwede naman dalhin sa ospital yan, patingnan mo yung mata niya. Sabi ko, Apo, hindi po talaga ako nagpapa-doktor kahit saan po
Eh sabi ko, dito na lang ko po talaga idudulog sa inyo itong problema ng asawa ko. Ayun nga po, nangyari, sa awa ng ama, talagang ibinigay niya. Nagkaroon na ng, ang asawa ko po ay nakakakita na ng liwanag. Mula nung siya'y pangatlong araw pa lang niya dito, nakakita na po siya ng liwanag. Kaya po, ang akin po hindi ko naman po hihingin yun, mamadaliin yun Kumbaga, alam ko na maibibigay ng ama yun na unti-unting magkakaroon ng dating pagbabalik ng mata niya. At yun ay napakasaya namin pamilya dahil po nangyari po yun. Kasi hindi mababaw lang po ang kaligayahan ko Basta't may nakita akong na pinakita ng ama o na naramdaman natin nasa amin ng ama, ay masayang-masaya na po kami. Masayang-masaya na po kami. Yun po ang aking nararanasan lagi. Kaya sabi ko nga, kahit ano pong layo nito, para lang po akong pumupunta kumbaga pupunta ka lang Luneta, pero sa akin, sa layo nito, parang hindi paraiso ang lugar na to para sa akin Hindi ako naiinip sa biyahe, sa traffic, sa baha. Kahit saan po, gaya ngayon, baha yung dinaanan namin, hindi po kami, ginagabayan palagi kami pagpunta rito kasi po wala po talagang kundi siya lang ang pupuntahan ko. Kaya lang nakilala ko po yung, ni Apo, ni Ma'am Nora to, nung nakilala, napuntahan to, inaya agad ako ni Ma'am Nora. Kaya sabi ko lang, hindi ma'am, kailangan pagpunta ko doon yung talagang ibinigay, pinagkaloob ng ama yung araw. Ang pinagkaloob niyang araw sa akin, yung anniversary nitong sabi ko kasi ma'am, kung October 27, doon na po ako pupunta. Nung bago ako pumunta rito, talaga pong inadya niya na pumunta ako rito kasi unang-una po, nagtrabaho po ako pero talyer po ako Wala pong nagpagawa ng 2 weeks. Ibig sabihin, nakahanda na talaga yung mga hindi pwedeng umpisang sasakyan para lang makapunta ako rito. Pangalawa po sumakit yung ulo ko yung 2 weeks na yun, sumakit din po ang ulo ko. Dahil po nung panahon na nasa planta po ako, nabaksakan yung ulo ko ng dinadaanan ng mga container van kasi ni-repair namin walang gagawa, ako ang pinagawa dahil nagwelga nga, ako lang ang pwedeng gumawa ako po yung supervisor doon pero wala pong gagawa kundi ako po. Nabaksakan po ako dahil po bubaksak yung jack pero hindi po totally yun nabaksakan, para pong sinalo po yung hindi bumaksak tulutuloy sa ulo ko pero pinitik po yung ulo ko, nahilo ko. Sabi ko, after 10, sabi ko sana wag magkaroon ng pinsala yung ulo ko. Nagpa-x-ray ako, lahat ginawa ko para malaman ko. Pero nung bandang after 10 years, medyo sumasakit na yung ulo ko. Yun nga yung before punta ako October 27 dito, 2 weeks pong masakit ang ulo ko po. Di nung pumunta na po ako rito na alas 3 ng madaling araw, umuulan na ganitong panahon. Yung sakit ng ulo kong yun, bigla akong tinawag sa jeep. Sabi sa akin ni Ma'am Nora, Joey, nandito si Apo. Lumabas na. Sabi nga, di pumunta kami dito sa, pumila kami paluhod. Wala pala, pagpasok ko pala dito, kinikilabutan na ako. Sabi ko, iba yung nararamdaman ko. Kaya nung pagpasok ko, dumapit ako kay Apo. Sabi sa akin ni Apo, ang ganda ng lapit niya ang tingin niya sa akin, napakasaya. Sabi sa akin, anak, taga saan ka? Sabi sa akin. Sabi ko po, taga-Caloocan po ako Tapos nung bigla po may sumingit, hindi naman ko alam kung bakit biglang hinawakan yung kamay ni Apo. Hindi kami nakapag-usap ng maayos ni Apo. Di nung pag-alis ko po, nung lumabas na po ako, yung tsinelas ko nawala Sabi ko, bakit nawala? Para bang lumalabas Siguro hindi, parang ayaw ko magtampo dahil doon sa nakita ko na yung tao sumingit sa akin. Parang makakala nagtampo ako doon sa ganun kasi kausap si Apo, hindi ako nagsalita, basta nag-react lang ako na parang sabi ko, ba to? Kinakausap ako, siningitan ako. Pero hindi ko po magtampo noon. Pero nagtaka lang ako talaga, yung tsinelas ko po nawala doon sa pinaglalagyan. Tapos, ang nangyari, nagpaaho po ako, nagpaana ako noon, hanggang hapon po nagpaa ako kasi dumating nung magpuprosesyon na,
Doon ko nakita yung tsinelas ko, lumabas. Sabi ko, parang talaga inano ng ama na parang lahat gawin ko para mapatunayan na talagang ama mahal na mahal ako Sabi ko Di naglakad po ako, nagprosesyon po kami. Nagprosesyon dito, nakapaa. Ako lang po ang nakapaa. Ako po lang ang nakapaa. Pero nung panahon na yun, sa totoo lang po yung sakit ng ulo ko yun, paghawak pa lang ni Apo sa akin dyan, nawala po yung masakit na masakit sa ulo ko. Kaya sabi ko, paano pa ako maniniwala sa doktor ngayon? Lahat po ng sakit ko, pinaghaling niya. Nagpapatunay ako ngayon, saka pasensya na kayo kung naahabaan ng pagsasalita ko, pero totoo nangyari sa buhay ko yun. Lahat po ng sakit na naramdaman ko noon, nung pumunta ako sa dambana na to na hinipo ako ni Apo at ni Ama. Kaya sabi ko, lahat po ng aking pamilya at anak, lalo na itong asawa ko ngayon na may pinagdadaanan, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Alam kong gagaling ang asawa ko Kaya sabi ko, kahit na masama ang panahon, anuman traffic to ang dinadaanan ko, talagang pagtsatsagaan ko po yan. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa Ama dahil po talagang nararamdaman ko na lahat kaming pamilya namin ay nasa puso namin siya. At sa Apo, ako yung nagpapasalamat sa kanya dahil kahit anong makita ko kay Apo, kahit ngitian lang ako, gumagaling na ako Yung ngiti niya na talagang hindi ko pag ngiti niya sa akin, sigurado magaling na ako. Kahit masama pakiramdam ko pupunta rito, yung nakaraan, masakit ang panga ko. Hindi naman ako nahipo, si ang humahipo sa akin, si Ma'am, nawala po yung sakit na dahil kayo po yung humawak sa akin. Yung panga ko, di ko manganga dahil masakit. Kayo po ang nagpagaling nung araw na yun, nahipo nyo ako. Kaya ginabahan kayo ng Ama wala si Apo nasa Bicol. Yun po yun. Pero dumuluha ako noon, nung hinipo nyo ako, lumuluha ako noon. Sabi ko nga, talagang napakabuti ng Ama. Kaya sana sa mga nandito na pagtibayan nyo lang yung number 1 yung paniniwala Number 1 po yung paniniwala kasi kung may pananalig kayo, wala naman yung paniniwala at tiwala, hindi rin Pagka kasi may sakripisyo ang isang tao, lahat ng pagsubok na nalagpasan mo, isang hiling mo lang ibibigay niya Isang hiling niya lang ibibigay niya kasi napakarami kong pinagdaanan Hindi ako makakarating dito kung hindi ako nag-resign sa Nissan. Nasa Nissan po ako. Napakaraming pagsubok doon, napakaraming inggitero, maninira, nandun na po lahat ng tao na binagkalooban ng demonyo. Kasi totoo lang po, napopromote ako madalas, ako na may sinisirang pilit nila akong binababa hanggang sa kinausap ko si Ma'am Nora. Sabi ko, Ma'am Nora, bigyan niyo ako ng palakasin niyo loob ko, mag-resign na ako kasi ayokong masaktan dito, sabi ko. Sabi ni Ma'am, sige, mag-resign ka na kasi lagi ko sineshare sa kanya Sabi sa akin ni Ma'am, sige, mag-resign ka na kasi masakit na sa'yo yan Parang stress na sa pagbiyahe. Kaya po nung nag-design ako, kaya nagtalyar po ako sa amin, awa ng Diyos, napakarami na nagpagawa, saka iba-ibang modelo na po, kasi ako hindi naman pwedeng sabihin natin minsan lang ang gagawin mo Kailangan iba-ibang modelo, kaya yun po, pinagpala po ako doon dahil nakakagawa na po ako ng iba-ibang modelo. At ngayon, may iniwan po akong trabaho, sinakripisyo ko po yun, kaya alam ng Ama kung paano ko sinasakripisyo yung trabaho ko sa asawa ko ngayon. Kahit di po kami kumita, basta importante. Ang aking asawa ko ay maibalik ang kanyang liwanag ng mata sa kanan niya. Kaya masaya na po kami dahil yun nga, naibigay na. Salamat po. Sige po, salamat po. Mahaba na po yung nasabi ko. Maraming salamat po, yung lagi. Maraming salamat po muli, mahal na kapatid, na isa lamang po siya sa patotoo na
talagang pagka tayo po'y tapat na nanalig at nagtiwala sa ating Panginoon, meron siyang biyayang ganap na ipasisilay at ipagkakaloob sa atin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos na sa kanyang pagbabahagi po na sadya nga pong talagang ang mga doktor po ay siyang instrumento lamang po na ginagamit ng ating Panginoon. Amen po ba? Pero ang higit po na makapangyarihan sa lahat ay ang biyayang mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Naku, paano nga po sa pagtitibay po nilang magkabiyak ng puso, naroon po nakamit po nila ang maraming biyaya sa kanilang buhay. Amen po ba? Biyaya ng kagalingan at biyaya ng ganap na pagtitibay para sa kanilang pamilya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ay isang kapatid po natin na ang mag-aalay po sa atin ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na si Tita Nene Espinola. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sadyang kay ganda po ng ating tema. Kung sa dating buhay po natin, ang biyaya ng Diyos ay sa pangmaterial lang po. Amen po ba? Di po ba yung biyaya sa atin, yung dating buhay natin, biyaya ang may mga dumarating tayong mga panggastos at halos pangmaterial po talaga. Subalit ngayon narito nga po tayo, inakay tayo ng Diyos. Sadyang pong para sa atin, napakalawak po ng biyaya para sa atin na binibigyan ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Sapagkat batid po natin, ang naririto tayo o sa pagising pa lang natin sa umaga na tayo ay buhay pa. Sadyang biyaya po sa Kanya. Amen po ba? Ang kalungkutan at ang kagalakan para sa atin ay biyaya rin po. Amen po ba? Nais ko lang pong mag-alay ng awitin para po sa ating lahat, sa ating Apo Conching, at higit po sa ating Ama. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng daptaon, sinag ng buwan, patis na malinaw, dagat na bukas, kayo ng Panginoon kung Jesus ng aking buhay. Saan man ako bumalik, ika'y naroon. Kung malikot man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawa at magpapaalala. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, kuyain ng ina, pangarap ng tila, pisig ng dukha, ilaw ng may takot,
Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong pinigiling at siyang itatapad sa puso. Saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapad sa puso. At siyang itatapad sa puso. Maraming salamat po, Tita Nene, sa iyong inialay na awitin. Ngayon naman po, ang susunod ko po na tatawagin ay isang alagad na kung papaano sa tuwin ay sa bawat araw na siya'y tumitintig upang magpahayag sa atin ating itong ganap na nakapupulutan ng aral. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House, si Mami Marisa. Salamat po, Ama. Muli ang araw na ito ay pinahintulot mo upang maghayag yung kagandahang loob, mga biyaya at pagpapala na sa bawat araw ay nihasik mo at aming nakatatanggap na mula sa iyo. Nawa sa araw na ito, lahat ng mga anak mong tinawagan mo, ganap makatanggap ng biyaya na mula sa iyo sa pamamagitan yung kinanugdan ng aming mahal na Apo Conching na sa amin ay iyong binigay upang maghasik ng iyong mga aral. Ika'y paglingkuran namin ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakapalad po niya. Lahat tayo mapalad sapagkat sa iba't ibang kaparaanan ay nakakatanggap tayo ng biyaya. Hindi ba nakikita natin sa ating mga kamay na hawak natin, subalit nararamdaman natin sa ating puso umaapaw ang biyaya na mula sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Pagpapala at biyaya ay parang parehas lang, Subalit sabi nga ni kapatid na bunso, yung biyaya eto na nakikita mo na. Kaya sa madaling salita, paano mo ito gagamitin? Yung biyayang ito nakaloob sa'yo ng Diyos. Ito po yung sa bawat araw ay ating mahihimay na ang biyaya nga po ng ating Panginoon ay hindi mapapantayan ng tao. Sapagkat ang pagbibigay niya ng biyaya, hindi siya inuutusan ng tao, kundi kusa niyang ibinababa sa mga taong matapat sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, totoo po yun. Sapagkat tama po yung sabi ng ating kapatid nagbahagi, hindi ka bibiguin ng Diyos kapag itinakda na para sa'yo. Bawat pagpikit ng mata mo, doon nga po nag-uumapaw yung galak. At yan po yung aking nadarama, na sa bawat araw, nararamdaman ko talagang nililingap ako ng Diyos. Ang biyaya na ibinababa niya sa akin sa bawat araw ay hindi ko matingkala, nagalak. Kung paano ko ito masasalikop na akin lang. Kaya yan ay nailalabas dahil nag-uumapaw. Buhay po ba ang Diyos? Opo, napakabuti po ng ating Panginoon na ang pasubali nga, naalala ko po ang kanyang kabiyak. Ito'y binalik lang po sa akin na nung wala po ang mahal na apo ay nagtanong siya,
bilang sa Espiritu na ginagamit sa pagbibindisyon, alam po namin kung ano yung limitasyon namin sa pagtupad, kaukulan sa kalooban ng ating Panginoon, lalo pag wala ang ating mahal na Apo. Kaya ang mga bagay na alam po namin, lalo na po ako, na hindi ko naman linya, kumbaga, hindi ko linya yung kaukulang pagtupad, na yun ay linya ng ating mahal na Apo Kunching, isa lang po yung sinambit sa kanya. Anak, ito binalik po sa akin, magtibay ka, sapagkat lahat ng kaganapan dito sa dakong ito na nagpaalam sa mahal na Apo kung anong gagawin, anong tinuran, manahan ka't magtibay, sapagkat lahat na nagpagalaw na bulag, subalit siya'y mapalad, sapagkat siya'y nagtiwala kahit wala ang ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ay biyaya. Biyaya na hindi pwedeng ipagkait kanino man. Amen? Nasabi nga, ang biyayang material, kapag nakamtan mo, hambing sa pagpapala, mag-iisip ka pa kung kanino mo ibibigay. Amen? Mag-iisip ka pa kung ibibigay mo ba lahat o hindi. Subalit, ang biyayang espiritual, hindi mo dapat yan sikilin sa damdamin mo. Kailangan niyang ihayag upang maraming magpuri sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At habang inihahayag mo, ang biyaya na ibinibigay ng Diyos bawat araw, maraming magbimithi na kilalanin ng Diyos. Amen? Kahit sabihin pa natin na ang kay Cesar ay para kay Cesar, ang kay Juan ay para kay Juan, kung ano man ang biyaya sa dalawang taong ito, magkaiba man ang biyaya, biyaya pa rin. Kaya kung ano natanggap nila, matatanggap din natin lahat. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? At yun po yung isang bagay na kapag ito ang manahan sa isip at puso ng tao, walang maiinggit, walang magseselos. Amen? Sapagkat ang biyayang ipinagkakaloob ng ating Panginoon, hindi man pantay-pantay, subalit lahat ay nababahaginan. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Halimbawa po, ipalagay po natin, halimbawa sa material na bagay, nakita mo ang kapwa mo na may biyaya. Siyempre, papasok sa isip mo, buti pa sila. Lagi na lang silang pinagpapala. Alam niyo po, papasok na ngayon yun. Pag sa sarili mo at sa puso mo, iisipin mo na, kaya sinabi mo buti pa sila. Dahil, meron kang damdamin na, bakit ikaw wala pa? Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, alam niyo po ba, ang turo ng ating Panginoon, at yan ay naririnig ko po sa dakong ito, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ipanalangin mo at magalak ka kung ano nakakamtan ng iba, sapagkat ang nakamtan nila ay maaari mo rin makamtan sa kalooban ng ating Ama. Buhay pa ba ang Diyos? At kaya masarap, sapagkat ang ating Panginoon, hindi ka pwede maging padrino. Sabihin mo na, nang dahil sa'yo, ibaba mo ito sa akin. Nang dahil naglilingkod ako, bigyan mo ako ng ganito. Hindi po pwede. Hindi ganun si God. Hindi siya kagaya ng tao. Sa tao, pwede mo pang gawin yun. Binigyan kita ng ganito, ito ibigay mo sa akin pagdating ng birthday ko, ha? Binigyan kita ng ganito, ito ibigay mo sa akin pagdating ng anniversary ko, ha? Pwede mong utusan ng tao, subalit ang ating Diyos, kailanman, hindi mo pwedeng utusan, hindi mo pwedeng atasan, sapagkat higit siya nakababatid kung ano yung kailangan. Buhay pa bang Diyos? At yan po, bawat araw, sadyang bawat pagpikit ng mata mo, hindi ka man magsambit, alam na niya ang kailangan mo, at alam niyang matapat ka sa Kanya. Pagmulat mo ng mata, eto na pala. Kung alam ko lang, kagabi sana hindi na ako umiyak. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po ang nagaganap eh. Dahil hindi nga natin alam kung paano kumilos ang ating Panginoon, andun po sumasakit ang ulo natin maghapon magdamag. Kung sino-sino ang sinusumpungan natin na ating mga sumpong. Dahil wala nga kang biyaya eh. Subalit alam niyo po ba ang sekreto? Dumulog ka lang ng taimtim, ipikit mo ang iyong mata, at buong pusong magpakilala ka sa Diyos at kilalanin mo siya, ay sigurado hindi kanya bibiguin. Buhay pa bang Diyos? At yan po ang sasabihin kong kasalukuyang ibinibigay ng Diyos. Hanggang sa mga oras na tinatamasa po ng mga alagad, hindi man pare-parehas kami ng aming nakakamtan, subalit alam ko po na lahat kami ay nakikinabang. Amen? Hindi lang kami, maging kayo, nang dahil sa isang kinalugdan ang ating mahal na Apo Kunching, na sa dakong ito ay nagtiwala sa Diyos, nagparaya, nagpagamit, at inatasan na ito ang ihasik at ihayag sa bawat isa, lahat ng aral na yan ay biyaya. Buhay pa ba ang Diyos? Opo, para ka lang pipitas ng biyaya. Sasabihin niyo po,
Imposible naman yun. Hindi po eh. Hindi nga po yung imposible po sa atin na akala natin imposible, posible po sa Diyos sapagkat siya ang nagpapatupad. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, purihin, dakilain ang ating Panginoon sapagkat, totoo po kuya, tama po yung sinabi nyo, matatawa kang, mangingiti ka mag-isa. Hindi mo akalain bakit ganun ka kamahal ng Diyos kapag napupuspos ka ng biyaya niya. Hindi lang sa material. Mararamdaman mo sa puso mo na mahal ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At sa kabila po nito, pag naramdaman mo na yon, hindi mo na siya titigilan na kilalanin. Amen? Sapagkat, bawat araw, iba-iba ang pinadadaman niya sa'yo para lalo kang manabik sa Kanya kung sino siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya wag lang po kayo magbithi doon sa mababaw na binigyan kayo ngayon pambayad ng kuryente. So, nasaya na kayo? Hindi po. Laliman niyo pa po, hukahin niyo pa po. Kahit sabihin natin po na medyo maraming pinagdaraanan, hukahin niyo pa po at napakasarap po niyang magbigay. Buhay po ba ang Diyos? Yan po ang sekreto ng ating Panginoon. At alam niyo po ba, sa tuwing namamasdan niya ang mga anak niya na gumagalugad, hinahanap ang kanyang kabutihan, nananabik sa kanyang kayang gawin, hindi niyo po alam, nananabik din ang Diyos na bigyan ka. Bakit? Dahil hindi masasayang ang ibababa niya. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya yung biyaya na yan, kapag ipinagkaloob sa'yo, alam mo na kung kanino mo gagamitin at paano mo gagamitin. Kagaya ng biyaya ng buhay, may partes tayo ng katawan. Saan natin ito pwedeng gamitin? Ang ating mata, ito ba'y gagamitin natin para dumingin sa makasasama? Hindi. Biyaya po yun. Ang ating tenga, gagamitin ba natin ito para mayroon tayong masagap na chismis? Hindi po. Lahat ng ibinigay ng ating Panginoon na mula sa Kanya, gagamitin din po natin sa mabuti upang ang biyaya ay hindi maparam. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Anong hindi maparam? Hindi siya titigil ng pagbaba ng biyaya. Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya nga po, alam niyo po, hindi po ito isang pagmamayabang. Gusto ko lang magsabi ng totoo. Sa tuwing binibigyan ako ng biyaya ng Ama, spiritually, materially, wala naman pong naniniwala sa akin eh. Wala po eh. Kasi wala po talaga silang makikita kahit na ano. Subalit bakit masayang-masaya ako? Sapagkat nararamdaman ko na nasusustain ako ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Paano siya nagiging masaya? Hindi naman sila mayaman, mahirap lang naman sila, wala silang trabaho, para sila masaya? Ay, ang saya nga po eh. Buhay po ba ang Diyos? Ang saya-saya. Sapagkat ang Diyos ang nagpapagalak sa'yo dahil ang biyaya ng galak, ibinibigay niya sa'yo dahil alam niyang anak ka niya. Buhay po ba ang Diyos? At dahil doon, magkakaroon ka ng kontento. Kahit may makita ka napakagarang okay lang. Wala lang. Sabi nga, naalala ko, may isang kapatid ako, hindi ko nasabitin anong pangalan. Bakit? Ang nabibili naman ng maraming pera, kaya naman natin bilhin. Kumakain sila ng masarap, pwede naman tayong kumain ng masarap kahit isang beses, isang linggo. Amen? Kumakain po sila. Ano lang hindi pagkakaiba? Lahat ng kinain nila at kinain natin, isa lang pupuntahan. Magdudumi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Walang pagkakaiba doon, kahit anong kainin mo. Mayaman at mahirap pag kumain, sigurado ilalabas din dito. So walang pagkakaiba, parehas lang. Buhay po ba ang Diyos? Mabaho pa rin yun. Amen? Kaya mga kapatid, ipaglaban po natin ang biyaya ng Diyos na sa dakong ito ay higit ko pong nasumpungan at sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kuching, bawat araw na mga aral ng ating Panginoon ay siksik-liglig, umaapaw na biyaya na kapag isinipi mo sa puso mo, mahuhugot mo kapag kailangan mo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, ang aking nararamdaman, ito po yung iwanan ko po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, mapapagkamalan pong mayabang mga lingkod sapagkat doon sa ibinabahagi na nagaganap po sa buhay namin. Ito po yung nagaganap anong gagawin po? Amen? Hindi pwede itago sapagkat wala na pang gumagawang tao kundi ang Diyos. Maaaring gumamit siya ng tao upang ikaw hilingapin. Maaaring magbigay siya ng kaukulan sa tao upang ikaw ibigyan. Subalit, yun ang patotoo na ang Diyos din ang gumamit sa kanila kaya kanya binibigyan. Ang masama ba, magbibigay sa mabuti? Hindi. Pwede nilang gawin yun. Subalit, parang magmamayabang lang. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang totoo na mabuti, na mula sa Diyos, kapag nagbigay, hindi magiging mayabang. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa oras na ito, ipinagmamayabang ko po ang Diyos. Sapagkat siya lang
ang nagbibigay ng kaukulan para sa lahat. Ito po iiwanan ko po sa inyo upang higit ninyong maramdaman ang biyaya ng Diyos na patuloy niyang ibinibigay. Huwag po kayong maging madamot. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Huwag. Huwag po tayo maging madamot. Sapagkat mas malaki ang ibinibigay ng Diyos doon sa mga taong walang natitira sa sarili. Buhay po ba ang Diyos? Opo. May kasabihan nga at nakatala, ang sino mang nagmamahal ng higit sa kanyang sarili, siya ang nawawalan. Amen? Totoo po yun. Halimbawa, nagdamot ka sa isang tao, tapos hindi mo alam, nang hindi mo ibinigay yung pera, bigla ka namang nagsukatae, na doktor ka. So, doon mo lang maiisip, dapat pala binigay ko na lang. Sayang yung pera ko. Ngayon mo lang nasayang dahil napunta lang sa wala. So yun ay sample lang na ibinigay ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng pagninilay. Kaya gawin po natin na ang biyaya ng Diyos, lalo't higit na mula sa Kanya, wag po natin sasayangin material man o spiritual, gamitin po natin ang ayon sa Kanyang kalooban upang marami ang makinabang at walang masayang magpakailan paman. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Marisa, sa iyong magandang ibinahagi. Habang pong pinakikinggan ko po si Mami sa kanyang pagbabahagi, isa lamang po dun yung pinaka-dumimo po sa aking kaisipan sa pagbabahagi niya na kung papaano nga po ba yung mga bawat biyaya na ipinagkakaloob po sa atin at handog ng ating Panginoon, ganap po natin itong pakanamnamin, ganap po nating pakalasapin sa ating buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung papaano na sinambit po ng ating Mother of the House na kapag tayo po ay naghahandog at tayo nagbibigay sa ating kapwa, tayo po ay ganap na pagkakalooban pa po ng marapat para sa atin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin ay upang maghandog ng isang awitin po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating mahal na kapatid na si Nanay Mirna Andrada. Salamat po, Ama. Walang hanggang pasasalamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa iyo, Panginoon. Tanging hiling ko ay maging kapakipakinabang ang paggamit mo sa akin sa pagkakataong ito. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Alam niyo po, buhay na buhay ang Diyos. Kahit po kaninang hindi pa nagbabahagi si Mother, nagbabahaginan po sila habang nagbabahagi ang mga anak na ito. Nanlalamig po ang aking mga paa. Sapagkat ang pagtawag sa akin ng Diyos sa bawat araw ay isang biyaya. Isang biyayang hambing doon sa binahagi ni Mother na sabi ko, hindi man ako matawag, nililinis ko yung sarili kong damdamin. Nag-joyful naman ako, yun na yung pagtawag sa akin ng Ama. Narinig ko sa bahagi. Habang nagbabahagi si Mother, sumasagot si Mami Beth. Doon sa kaukulang, baka maramot ka. Biglang sinambit ni Mother. Tapos hanggang nagbabahagi kayo, anak, hanggang nagbabahagi ka, siyempre, hindi mo ako masisisi dahil kung ano yung binabahagi mo sa kabiyak ng puso, may pinagdaanan ko at muli pinahintulutan at sa kasalukuyan ay pinagdadaanan. Kaya wala kayong kamalayan ayon dun sa sinambit ni Mother na yung biyayang natanggap mo kung paano mo ipinahayag ay isang biyayang ibinabahagi mo sa kapwa mo. Habang nagbabahagi ka, sabi mo, wala ang katauhan ng mahal na apo, gumamit ng tao, si Mami Betchico, nahipo ka, naginawahan ka. Ako kasi mapagtiwala ako sa mga kapatid na ginagamit ng Diyos. Siyempre, sasabihin natin, lalo tigit sa katauhan ng mahal na apo. Alam mo ba, anak, ang ginawa ko, pagkasambit mo, humilay ako, hinawakan niya yung dibdib ko. Kasi, kung paano yung bahagi ng Espiritu sa kaisipan ko, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtatapal ko ng katakataka, pumapasok na yung mas doon sa loob. Sabi ni Mami Beth, ando na. Ganon din ang
Mahal na Apo, batid ko po, naririnig niyo po ang aking pagbabahagi. Habang hawak-hawak niya ito sa kotse kagabi, yun yung sinambit niya. At yun din yung sinambit ni Mami Beth habang nagmabahagi si Mother. Kaya wala kang kamalayan doon sa biyaya mong nakamtan, ibinabahagi mo ngayon yung biyaya na yun. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kasi doon sa pagbabahagi ni Mother at saka ng ibang kapatid, hindi nga lang po yung biyayang material, pera o pagkain eh. Kundi yung biyayang kamit na kamit natin ngayon, kailangan natin palang ipamahagi. Walang iniwan doon sa pera. Kung lumabas si Apo, di na ako makaawit, okay lang. Walang iniwan doon sa, sabi niya, kung ikaw ay naging daluyan ng biyaya, sumasagot kami ni Mami Beth habang nagbabahagi si Mother. Naging maramot ka, ginamit kang daluyan, bigla kang nagkasakit. Yun, wag kang masasaktan, i-adapt mo sa sarili mo yun. Baka nga, maliban kung malalim ang pananampalataya mo, di ka magpapadoktor. Habang nagsisisi ka, nananalig ka sa kanya. Kung na-ospital ka, ginamit mo lang yung pera. Ganon din yun. Nakamtan mo yung biyaya. Pagkatapos, itiniim mo lang sa isip mo. Gusto mong ihayag, natatakot ka, nahihiya ka. Sinong nagpala? Kung bawiin ng Ama yung pagpapala. Alam mo anak, ba't ko binabahagi? 10 years ago, na kami hinirang ng Diyos, nagkabukol ako. Instant healing. Hindi ko dinanas ang magtapal ng katakataka. Parang ngayon, nagtatanto ako. Minsan gusto kong ibahagi sa tuwi na yung bukol kong pinagaling ng Diyos, gusto kong ibahagi. Aaminin ko sa harap ng Diyos at hinihingi ko ng kapatawaran. Binahagi ko na no isang araw, wag na. Sa ibang araw na lang. Wag anak. Udyok sa puso ninyo, may pinagaling sa inyo, araw-araw, ibahagi nyo. Upang makinabang ang mga kapatid nyo, ibahagi nyo. Kahit nasa lubsob lang kayo, ibahagi nyo. Kaya mapalad ka, bakit pinabahagi sa akin ng Diyos? Ikaw anak na pinahintulutan. Huwag kang mahiya. Kapag tinawag ka ng Ama sa harap na ito, bahagi mo. Kasi ngayon sa kalalagayan ko, nakikinig at namumulot din ako ng kung ano ba yung marapat pa. Subalit nang dahil nga, pinadaman na sa akin ng Diyos na siya'y buhay na buhay, ramdam na ramdam ko ngayon ang unti-unting pagparam. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kung paano ka nanalig sa banal na Espiritu sa katauhan ng kapatid na Mami Beth Chico at ayon sa kanyang pagbabahagi. Gayon din ako. Sa isang katauhan ng mahal na Apo, di niya magampanan ang tayong lahat ay madampian at yun ay sa pananampalataya na lamang natin. Gayon din ako anak. Kapwa ko alagad na ginagamit ng Diyos ay pinagtitiwalaan ko ang Espiritong sumasa kanila. Mga minamahal ko mga kapatid. Kaya eto, sa kabila ng pinagdaanan, mayroon palang naramdaman ko itong karamdaman na to pagpasok ng June, kung saan June 22 ay ipagdiriwang naming 4 na magkakapatid ang paghirang sa amin bilang alagad. At eto pa isa kong pinananaligan mula sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating kapatid na Mother. Anak, buntot na lang yan ng kabayo po ba yun, last year? Hindi ba anak, sa tuwing magkakaarawan ka, nung nakaraang kaarawan, noon, naundoy ako, undoy. Kasalukuyan, birthday ko, dumumi ako anak 21 times. Inaya ko si Mother sa banyo, sumisirit ang puwit ko. Wala na, hindi na ako makagulapay. At pinakain ako ng mahal na Apo ng 7 slice ng mansanas. At pagdaka, parang pinahid. Sa tuwing malalapit ng kaarawan ko, pinahihintulutan ako ng mga karamdaman. Kaya naniniwala ako, birthday ko sa September 26, palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Bago dumating yun anak, kapwa na tayo magaling. Kaya sa mga kapatid kong may karamdamang pinagdaraanan, sa mga alagad, mga anak, laban, magtibay tayo. Wala kayong kaalaman, si nanay may pinagdadaanan. Subalit, kailangan ba akong humarap sa inyong harapan na nakalupagi? Anong mapupulot nyo? Panghihina? Hindi anak, sabi ko nga, lahat naman ay may takda. Sabi ng banal na Espiritu, kapag itinakda na, wala ka nang magagawa. Subalit, habang nananampalataya ka at humihingi ng awa, ay pagbibigyan kanya.
Muli palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Bagamat ala pa ang mahal na apo, maiksing awitin sapagkat may nararamdaman pa po ako sa mga kapatid. Si Mami Beth, lakas ng pandama sa mga gustong magbahagi. Sabi niya sa akin, Tita Mirna, damandam ako si Tito JR. Basta ang ama na po ang bahala. Kapatid na Alan, ano po, sa tao, ito po ang tao'y marupok, subalit sa ama ang tao'y matatag. Kaya po, muli ay namnamin po ninyo ang nilalaman ng awiting ito. At kung ang nais mabiyaya ay makamtan mo ang Diyos, hanapin mo sa buhay mo. O kay sarap ng mabuhay sa sandaigdigan, lalo na ko kapiling mo ang mga pagmahal na daramang kagalakan sa gabi't araw. Ang puso mo ay lagi na at kung ika'y may pagsubok sa iyong buhay, saklolo na ang iyong mararamdaman. Kaya't kung hanap mo ay kapag natagal ang Diyos, hanapin mo sa iyong buhay. At kung nais mo ay kapayapaan ang Diyos, hanapin mo sa iyong Salamat po sa Ama. Ipinasilay sa kanang mata ko na nariyan na po ang ating minamahal na Apo Kunching, na kung saan ay pinananabikan ng bawat isa sa atin. Kaya pinutol ko man ang awitin, naniniwala ako na ninamnam po ninyo ang bawat liriko at ito ay nakapagdulot sa inyo ng inspirasyon. Muli po ay maraming salamat sa inyong lahat at salamat po, dakilang Ama. Maraming salamat po sa lahat na nagsipagbahagi. Ang lahat po ay naaniya magsitayo.